Pag may unity at supported talaga ang bawat isa, hindi imposibleng makamit ang tagumpay. Tara at samahan nyo kami kung paano namin pinaghandaan ang Boodle Fight Competition. Kahit hindi man namin nasungkit ang first place, kitang-kita nyo naman kung gaano kagalak ang aming mga puso na makipag-compete sa ibang barangay. Isa talaga sa mga pinagmamalaki ko sa kompetisyon na ito, we fight fairly and honestly. Lagi ko talagang pinaalalahanan ang lahat. For us to achieve the goal of winning, kailangan talagang maging kalmado sa lahat ng oras. At heto na nga at naihulma na namin ang upper labay letters. Pero bago yan, nilagyan na muna namin ng pansit. Instead of flour pansit ang ginamit, gawang buko naman yun sa amin. Kuko pansit kung tawagin. Nilagyan din namin ng mga dahon ng kamote sa gilid para mas ma-appreciate at makita talaga ang dinesign namin na upper labay. Meron din nilagang talong, tortang talong, pritong tilapia at tuyo. At ang pinaka-highlight sa lahat, yung sinabawan na native na manok na nilagay sa buko. Heto na nga at paunti-unti na naming na-set up. Marami pa sana kaming ilalagay dyan tulad ng mga prutas, pero wala na palang space kaya kinain na lang namin. Finally, the long wait is over. At heto na nga ang mga judges sa Boodle Fight Competition. Konting interview sa bahay kubo queen namin na si K-Gift. At sa mga oras na yan, sobrang kabado na naming lahat. When it comes to creativity talaga, masasabi kong napakasimple lang talaga yung ginawa namin. Kaya siguro hindi masyadong na-impress ang mga judges sa output namin. At syempre pagkatapos ng judging ay kumain na kaming lahat. After all, kung sino man talaga ang nanalo, ang pinaka-importante ay masaya kami, naging supportive at nakiisa talaga ang lahat sa kompetisyon na ito. Gabi na at lahat ng mga gulay namin ay bininta na namin sa murang halaga. Halos talaga pinamigay na namin ang lahat ng mga gulay namin. Masasabi ko talaga na ang pagiging isang leader is a very tough responsibility at syempre walang iwanan sa hirap at sa ginhawa. Nilinis at niligpit na namin yung lahat ng mga decorations dito sa aming bahay kubo. Sa kabila ng mga kaganapan sa araw na yan, we treat ourselves by witnessing the crowd. Ewan ko lang ha, pero ako lang ba? Hindi na talaga ako na-impress sa mga ganitong galawan. Pero dahil andito na kami, hindi na lang talaga namin pinalampas ito. Hanap ako ng hanap pa December Avenue pero hindi ko talaga siya mahanap. At akalain mong hindi ko rin rinig ang boses niya. After all, ito lang talaga ang inaabangan ko. Fan na fan talaga ako ng fireworks. Para sa akin kasi, fireworks symbolizes good health, new life, and prosperity. Ikaw, anong kwentong kalilangan mo? Ngayon lang talaga ako nakapag-celebrate ng kalilangan. Hindi kasi kami pinapayagan ng mga parents namin to celebrate this kind of occasion. And now, I realize kung bakit nga hindi kami pinapayagan noon. Umabot siguro na 200,000 yung tao talaga that night. Masasabi ko talagang this is the wildest, the biggest, and the happiest kalilangan ever. Hanggang sa susunod na Kalilangan Fest. Bye!